Madalas ang Diyos ay nagbibigay ng palatandaan o senyales kung ano ang dapat mong gawin. So, hi mga kuya tate, welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Maaaring ito ay dumaan sa mga pagkakataon, salita ng ibang tao, mga pangyayaring tila konektado. Kailangan mo lang buksan ang iyong isipan at puso upang maunawaan ang mensahe niya. Hindi laging malinaw sa una pero kung matututo kang makinig at magtiwala, makikita mo na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Kaya sa bawat araw mga kuya at ate, maglaan ka ng sandali para manahimik at magnilay. Baka sa simpleng salita ng kaibigan o sa kantang naririnig mo o sa isang hindi inaasang pangyayari, naroon pala ang sagot sa panalangin mo. Huwag mong baliwalain ang maliliit na bagay dahil minsan doon nagpapakita ang Diyos ng kanyang gabay. Ang mga senyalis na ito ay hindi laging malakas, malinaw, minsan dumarating ito sa tahimik at marahang paraan. Katulad ng bulong sa iyong damdamin o biglang pag-unawa sa isang bagay na dati ay hindi mo maintindihan. Kaya mahalagang matutunan mong makinig, magtiwala at maghintay. Ang Diyos ay laging nakikipag-usap sa atin, hindi man sa paraang inaasahan natin. Kung matututo tayong tumahimik at makinig, maririnig natin ang kanyang tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Ang mga senyales o palatandaan mula sa Diyos ay hindi laging dramatiko o kamangha-mangha. Minsan ito ay isang simpleng pagkakataon, isang pintuang biglang bumukas, isang tao na biglang dumating sa buhay mo o isang damdaming hindi mo maipaliwanag na tila tinutulak kang gawin ng isang bagay. Hindi ito basta nagkataon lang. Tinatawag itong divine synchronicity o ang makalangit na pagsabay-sabay ng mga pangyayari para maghatid ng mensahe sa iyo. Halimbawa, may mga panahong pakiramdam mo ay nalilito ka, hindi mo alam kung ano ang landas na tatahakin mo, pero bigla kang nakatanggap ng mensahe mula sa isang kaibigan, o may nabasa ka sa isang libro o sa social media na tumama sa pinagdadaanan mo. Para bang sadyang ibinigay yon sa tamang oras, yun ay maaaring senyalis ng Diyos na nagsasabing, ito ang daan, lakaran mo ito. Ang mahalaga, wag mong sarhan ang puso mo. Maging bukas ka sa paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, pakikinig at pagmamasid. Hindi lahat agad ay maiintindihan, pero sa tamang panahon, lahat ay magkakaugnay. Ang mga tanong mo ngayon may kasagutan na pala bukas. Sa buhay, hindi mo kailangan laging makita ang buong larawan. Minsan sapat na ang isang pirasong palatandaan, isang maliit na hakbang ng pananampalataya. Sapagkat kapag ikaw ay bukas sa gabay ng Diyos, ang lahat ng kilos mo ay magiging bahagi ng mas malaking plano. Isang planong mas maganda pala sa iyong inaakala. Kaya habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay ng buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung minsan ay tila wala kang direksyon, sapagkat ang katahimikan ng paghihintay at ang maging kawalan ng sagot ay maaari ring maging mensahe mula sa Diyos. Maaaring sinasabi niya sa iyo, magpahinga ka muna, may inihahanda pa ako para sa iyo. Minsan sa gitna ng gulo o kalituan, bigla kang makakaramdam ng kapayapaan sa isang desisyon kahit hindi ito ang inaasahan ng iba. Yan ang isa ring paraan ng Diyos na nagsasabing, ito ang tama para sa iyo. Kahit hindi ito agad maunawaan ng lahat, ang mahalaga ay nauunawaan mo ito ay mula sa Kanya. Ang sekreto ay pagtitiwala. Kahit walang malinaw na sagot, kahit mahirap ang daan, patuloy kang lumakad na may pananalig. Dahil ang bawat akbang mo basta't isinusuko mo sa Diyos, ay hindi kailanman masasayang. Ang Diyos ay hindi man laging nagsasalita sa paraang malakas at malinaw, pero siya ang palaging naroroon, nagmamasid, gumagabay at nagbibigay ng tamang senyales sa tamang oras. Ang tungkulin mo ay maging bukas, marunong makinig at handang sumunod. Dahil ang mga himala minsan ay nasa iyong simpleng palatandaan lamang. Ang taong may pananalig ay laging makakakita nito. Kaya sa bawat na araw na dumating sa inyo mga kuya tate, maging mapagmasid ka. Hindi mo kailangan lagi maghanap ng milagro dahil minsan ang mismong buhay mo ang milagro. Ang bawat hininga, bawat pagkakataong binibigyan ka ng panibagong simula, ay tanda ng hindi pa tapos ang Diyos sa ginagawa niyang kabutihan sa iyo. Huwag kang matakot sa hindi mo pa naiintindihan. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga panahong tila walang nangyayari. Dahil ang Diyos ay palaging gumagalaw sa likod ng lahat. Maaaring hindi mo agad makita ang kabuuan ng kanyang plano, pero sa dulo, maiintindihan mong lahat pala ng pinagdadaanan mo ay may dahilan. At lahat ng di mo maintindihan noon ay paghahanda pala para sa isang malaking biyayang paparating. Kapag natuto kang magtiwala sa Diyos sa kabila ng katahimikan, kapag natuto kang basahin ang mga palatandaan na may bukas na puso, matutuklasan mo na ang gabay ng langit ay hindi nawawala. Nakatago lang sa bawat simpleng pangyayari ng iyong buhay. Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng sagot. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya kahit sa katahimikan. Nagsasalita ang Diyos. Alright, thank you for the time mga kuya tate. Bisita ko ulit sa next video ko. Bye-bye!